Okay, pag 240 cholesterol, I do not give lipid-lowering drugs. You can, kung anxiety kayo or mga kamag-anak nyo or yung family ninyo natatakot sa 240 na cholesterol, you can compromise. Yes. Do fasting and exercise. Bababa ang cholesterol. Pero sa akin, okay na yan, 240. On dialysis for almost 5 years, may pag-asa pa po gumaling. Oy, okay. Habang may buhay, may pag-asa po tayo. Anong gagawin natin? You need to change your lifestyle. Pansinin nyo sa mga nagda-dialysis. Ano mga kinakain nila habang dinadialysis? Puro processed food. Puro sugar food, sugar drink. Eto, tip. Pag bumagsak ang inyong sugar, hypogly, eat real foods. Wag sugary food. Wag sugary drink. Mag-shoot up ang sugar nyo, bibigyan pa kayo ng mataas na insulin or yung medication nyo baka dagdagan pa ulit. Okay? Tumataas po ang sugar ninyo pagka kumain. Siyempre, piliin nyo na yung pagkain na nutrient dense. Huwag kayong kakain ng junk foods. Yes, of course, tataas talaga ang sugar ninyo. Pero in a dangerous level. Dati yan yung iniisip ko kasi yan yung turo, no? Pero ngayon, kinokorek ko na. Pagka nagkaka-hypo, kumain ka lang, electrolytes, then eat. Pag kumain ka, tataas ang sugar. Okay? Ayan, naniniwala po ako sa inyo. Tama po kayo dyan. Thank you so much for believing in me. Okay. 1 year and 4 months na po kami nagka-low carb at umayos na po ang lahat ng blood count namin. 1 year na rin po, pero di pa rin nagbabawas ng maintenance yung sa mister ko po. Eh, kailangan magpakonsulta kayo sa akin. Ako yung doktor na nagtatanggal ng maintenance. But, kailangan may reason. Kailangan makita ko yung, so make a journal of your blood pressure upon waking up and before going to sleep. Make a journal. Re-reviewin natin yan. Okay? Pagkat nakita ko, and pwedeng tanggalin, yes, magtatanggal tayo. And of course, continue pa rin ang monitoring. Okay? Kasi once na natanggal lahat ng maintenance nyo sa hypertension, be cautious because there is such a thing na rebound hypertension. May bumabalik. Okay? So, yan yung binabantayan. Kaya, kailangan nating mag-journal ng BP. Okay? Okay, ano pa? Is low carb can help person experiencing insomnia which sometimes lead him to anxiety. Kadalasan, no, yung mga mahirap matulog, yun yung mga nagkakaroon ng mga anxiety. Pero, yes, if you change, it's not only the nutrition. Kasi kadalasan, no, anxiety is reduced by activities. 75% na nag-improve pagka may mga activities like exercise, gym, resistance exercise, no? Or pagka may hobby, nawawala yung pagka-anxiety. So, yung insomnia na iiwasan. Pero, if you have insomnia, bawal na po ang coffee, tea, and cocoa. Okay? Tapos, most common cause ng puyat, gadgets. So, turn off all your gadgets. Hoy, pag umabot ng 2,500 ang CREA, delikado na po ba ang patient? Okay. Usually, no, talaga napakataas na ng 2,500. But make sure, yung mga uremic symptoms, okay, umiihi ba, duwal ng duwal, vomit ng vomit, changes in sensorium, difficulty of breathing, minamanas na, baka kailangan talagang i-dialysis. Okay? So, consult na po kayo. Yan, 2,500. Tingnan, ma-check up kayo para makita yung mga uremic symptoms na yan. Okay? Kumusta na yung tsuhin mo kung umabot ng CREA ng 2,500? Nako,
pagka mga ganyan, no, umabot na ng 2.5, ibig sabihin, talagang wala silang idea how to control their problem. Okay? Or, baka naman talagang ang hirap na tanggalin ng mga cravings nila, nahihirapan silang umiwas talaga kung diabetic pa lalo. Oh, Doc, paano po masakit lower right sa ilalim ng ribs, ang hirap huminga or nabibiting paghinga ng pag humihikab. Ako. Consult physical examination by a physician para malaman natin yung diagnosis. Okay? CKD ages 9 years old. Oh, nako. Yan. Ngayon lang ako nakaan ng CKD na ganyang kabata. Nako po. Yes. Kung mag-improve ang health, much better. Kailangan natin magkaroon ng consultation para makita yung overall health ng bata. Okay? Kung nakakaawa naman. Peritoneal dialysis, okay. May dialysis po tayo, dalawa, no? Hemodialysis and peritoneal dialysis. Ang peritoneal dialysis, yung iba ginagawa sa bahay, pero much better to be done by a competent na individual, yung marunong dyan. Okay? So, yes, kung kailangan talagang dialysis, wala tayong magagawa. Pero, para ma-prevent or ma-decrease yung progression, ma-control yung progression ng CKD, change lifestyle. Ayusin natin. Okay? CKD dati, pero nag-stop na po dialysis ko. Yung lupus ko na lang po. No po, may papayo nyo. Okay, pag lupus kasi, this is an autoimmune disease. So, need natin ng thorough investigation, talagang interview with the patient para ayusin natin ang lifestyle ninyo. Okay? Ayan. Okay. Possible po ba na mahinto ang dialysis kapag nag-low carb and fasting? Ang kaya po ng mother ko is nasa 541. Currently on dialysis, sa diabetic siya at high blood. Okay. There's this studies, no, sa abroad. 0.2% to 8% nakaka-recover sa dialysis. Okay? Mababawasan ang frequency until sa such time as matanggal. 0.2 to 8%. Although, sa Philippines, wala pa akong nakikita, pero meron na akong patient, naka-monitor, nagda-dialysis 3 times a week, naging twice a week na lang. Okay? So, naging twice a week. Kung mapababa natin ang CREA, eto, 541, kaya. Kaya natin yan. Basta matutunan ninyo how to do it properly. Okay? Naku po. Okay. Diagnose staghorn calculi, tas neurogenic blood. Naku po. Try natin. Pero yung mga staghorn calculi, surgery talagang kailangan dyan. Kasi staghorn, may horn. Naka-hook na yan, nakatusok na. Kailangan talaga surgery. Bawal na po ba ang meat sa may stage 2 kidney disease? Okay, eto yan. We will limit the protein. No? Pero hindi bawal. Meron pa rin, pero limited. Okay? We will compute that depending on your weight. Kaya talaga mabusisi ang CKD, ang chronic kidney disease. Talagang titimbangin ninyo ang meat ninyo, ang chicken, ang pork, ang fish. Okay? And syempre, i-correct natin yung hydration ninyo. Kasi kahit na makontrol ninyo ang protein requirement ninyo, pero dehydrated naman kayo, it will damage still your kidney. Kaya nga, kailangan natin ayusin ang lifestyle ninyo. Okay? Chew your food properly before swallowing. Eat when hungry. Stop when full. Okay? Oh, yes.
Yes, dami namin umattend. Kami yung last, Doc. Nako, thank you. Kayo ba yung tatlong nahuli? 9:30 na tayo natapos. Wow. Hi. Parang naubos yung lakas ko nun, no? Nagising ako na, maaga ako nagising din eh. Kinabukasan mga 8. Nagising na ako, nagpasyente muna ako, tapos may clinic ulit, 9 a.m. clinic, no? Hanggang 5 p.m. Tapos mamaya, etong live ko, may patient ulit. Ay, nako. Talagang maraming gustong gumaling. Maraming gustong gumaling, pero hindi nila alam paano gagawin. Okay? So, we will deal with the root cause kasi kung symptoms ay tinatapalan lang natin ng band-aid, yung mga symptoms lang, yun yung inaayos natin. Your condition, your health condition will not improve. Kailangan yung root cause ang tirahin natin. Root cause ang ayusin natin. Ano bang root cause ng CKD ninyo? Diabetes, hypertension, autoimmune. We need to deal with that. Okay? Kung yun, doon kayo nag-focus, kaya yung iba, masyadong tinitinan yung cholesterol. Ang tas-tas ng sugar. Tingnan nyo yung sugar nyo. Sugar is the most dangerous one na hindi nyo makontrol. Bakit ko sinabi yan? Complication na lang ng diabetes eh. May stroke ka. Kahit na normal ang BP mo, may diabetes ka, pwede ka ma-stroke. Pwede ka ma-attack sa puso. Kidney disease, dialysis, blindness. No? Ang dami. Kaya, mas nakakatakot ang diabetes talaga. Ay, mahirap po mag-message, wala pong sumasagot. Be patient, ulitin nyo po yung mga message nyo. Pagka walang sumagot, ulitin nyo po. Nung March 8 pa ba kayo, nagme-message? Pagpasensya na at puro activities. Kaya madedelay po lahat ng mga reply namin. Pero don't worry, ma-address din natin, magkakausap, matatapos namin kayo. Okay? Pero pagka hindi kayo nasagot, ulitin nyo the next day ang question ninyo. Huwag kayong titigil lang doon, ha? Huwag kayong titigil sa isang message lang. Ulitin nyo yung message. Okay? Alright. Oh. Okay, so, ayan. Last question. Ayun, wala na akong mga question. Doc, kasi ako may PKD, ang sabi ni Doc sa Singapore, wala daw gamot. Ano ba kaiba ng PKD at CKD? Okay. Ang kinaibahan ng PKD, no? Ang PKD is genetic, genes. Talagang wala tayong magagawa dyan. Pero, we can control the progression of your symptoms para ma-manage natin, wag lumala. Same lang as CKD. Kasi, ganun din eh. Yung CKD, kung hindi nyo alam how to control the progression, papunta rin kayo sa dialysis. PKD, papunta rin sa dialysis. As long as open-minded kayo. Okay? So, if you want to be the best version of yourself, you need to have right mindset, proper low-carb nutrition, doing fasting, having an active lifestyle. Adapt and you will evolve. Ingat kayo. God bless. Bye.